Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ayon po doon sa nangimbita sa akin tungkol naman sa ibang reliyon din, na si Kristo ay hindi pinaniniwalaan na Diyos kundi ay tao. Ano po ang ni Kristo? Siya po ba'y tao o talagang Diyos? Meron yung tao, meron Diyos. Oo. Ang tao, yung katawan. Pakinggan nyo, uno-uno. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ano ho yung verbo? Sabi, ang verbo ay Diyos. O ano nangyari sa verbo na Diyos? At nagkatawang tao ang verbo. O yun, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Therefore, may Diyos yung verbo. May tao. Alin? Yung katawan. Tao ba yung verbo? Hindi. Diyos nga yun Kaya lang, nagkatawang tao. Binalot ng katawang tao ng lamang. Kasi yung verbo, ang kahulugan nun, logos, ang kahulugan nun, salita. Kung basta na lang magsasalita sa isang tabi ng punong mangga, baka magpulasan yung mga tao, hindi makikinig, natatakot makakala, multo pa Kaya nagkatawang tao yung verbo, para yung salita makarating sa tao. Kung ang pangangaralan lang ay kalabaw, di magkakatawang kalabaw yun, di ba? Pero kung tao ang pangangaralan, nagkatawang tao. Kaya may tao ho talaga. Ang tao yung katawan, pero yung nasa loob ng Diyos yun. Pakinggan nyo, Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa kahayagan sa laman, nandoon ang nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Doon sa katawan, nandoon ang fullness of Godhead. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya may tao, mayroon Diyos. Ang tao yung katawan, yung Diyos yung nandun sa loob. Nagkatawang tao. Kasi ang paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos kundi tao lamang. At ang tunay na Diyos ay ang Ama. Ay, Ama talaga naman yung tunay na Diyos yung Ama yun namang anak ng Diyos, hindi ba tunay na Diyos din yun? Ay ayaw pong maniwala siyempre, pagka tunay kang Pilipino, ang anak mo, tunay na Pilipino rin. Di ba? Pag tao ka, ang anak mo, tao rin. Di ba? Pag makalabaw, ang anak kalabaw din. Ang Ama ang Diyos. Si Kristo yung anak ng Diyos. Diyos din yung anak. Ang katunayang, Diyos nga yung anak. Pakinggan nyo. Sa 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ngayon, sabi doon, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak. Ano ho si Kristo? Bugtong na anak. Di anak ng Diyos nakabugtong-bugtungan kaisa-isa. Ba naman tao, Diyos ang nanganak. Siyempre, Diyos ang ipanganganak. Anak ng Diyos Kaya Diyos yun. Ngayon, kung meron tao, yung ipinanganak ng tao, yun ang tao. Sa ngayon po, habang hindi pa po sumasapit ang paghuhukom, saan po ba nalalagak o naghihintay ang mga kaluluwa o espiritu ng mga taong nangamatay na mula pa nung lalangin ng mundo? Habang wala pa ang paghuhukom, yung pagkabuhay na maguli, habang hindi pa nabubuhay na maguli, yung alabok nandyan, nasa mga libingan. Yung iba naman nasa dagat, yung kinain ng mga pating, yung nalubog ng mga barko, andun. Pagdating ng paghukom, lalabas yun. Yung namang espiritu, nasa Diyos yun Pagdating ng paghukom, ganito gagawin ng Diyos. Sa 37 ng Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay.
at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay. Ayun, di ba bago maghukom, mabubuhay ang mga tao? Ang sabi ng Diyos, yung mga buto na tuyo na, disintegrated na, decomposed na, papasukin ko hininga, bubuhayin ko yung buto. Lalagyan ko yung litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko yung balat, tatakpan ko ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. Yun ang sinabi ni Jesus sa 5:28 ni Juan. Basa. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig Oh. at magsisilabas. Ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun. Lalabas yun sa mga nasa libingan, lalabas yun. Sa dagat din, lalabas. Pakinggan nyo. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kita nyo, kahit saan naman nandun namatay, pati yung nasa space nakukuha yun para yun mabuhay maguli. Basa. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kita mo, pag sumampa ako sa langit, nandiyan ka. O, di pati yung mga nangamatay sa space, ay, hindi makakatakas yun. Pagdating ng paghukom, pag bubuhayin lahat yan, mga yan, para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Brad, yung pong kanilang kaluluwa, may kaluluwa po bang tao? Ang kaluluwa po, yung pagsasama ng laman at ng espiritu. Di ba? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Ang kaluluwa, yung totality of our being with all the emotions, mga senses, yun ang kaluluwa. Yun ang kabuuan na yun. Salamat po. Kaya pag nabuo na yun, buo. Magandang gabi po, Correct po. Brother Eli. Ang ano po ba, ang tawag po ba doon sa dalawang katangian ni Jesus na anak ng Diyos at saka tao is hypostatic union. At saka po, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkakasala sa Espiritu Santo? Saka yung mga ano nito, yung mga example. Yun lang po. Alam mo, pag-uusap Biblia, no? There cannot be a union na kagaya ng union binanggit mo. Hindi kasi pwede pagsamahin kumbaga yung langis at saka tubig, ano. Yung laman at saka yung espiritu, hindi pwedeng pagsamahin yun. Meron silang process. O meron silang kanya-kanyang may kanya-kanya silang as an entity, may kanya-kanya sila. Parang tao rin, tayong tao, no? Di ba meron tayong flesh, meron tayong spirit. Di ba? May flesh at saka spirit. Pinagsama sa isang identity, tao. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang dating katangian o kalagayan na spirit nung nandun siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, nagkatawan tao siya, sumakay siya sa katawan ng isang tao. Katawang laman. Yung ipinanganak ni Maria. Kaya, ang sa pagkakasabi sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi siya talaga tao. Kasi kung tao na, hindi na siya magkakatawan tao. Illogical naman masyado. Tao ka na, magkakatawan tao ka pa. Di ba? Yung nagkakatawan tao, yung hindi tao, parang ganito. Nagsababae, nag-anyong babae. Hindi babae yun, lalaki yun. Nagdamit ng babae, nag-lipstick, nagkulot, nag-ponytail, maaari nagsabit pa ng hikaw, naglagay pa ng padding dito. Kung tita mo talaga, naluloko nga yung mga Japanese Dahil nagjajapayuki silang Japayuki rin ang tawag na Meron akong kilalang gano'n, Japayuki raw siya, nakausap ko
paano ka ako nag-inyapayuki? Itsura mo na yan. Paano, brother, pagka na-make up na, hindi na kami, lalo na paglasing na ika ang hapon, hindi na masyado nahalat. Ganun pala yun. O, di na ganyan yung babae. Pero lalaki, parang ganun, nagkatawan tao, hindi tao. Ngayon, yung sinasabi mo na union, kapatid, hindi ko masyado narinig ko ano yung union sinabi mo eh. Wala sa Biblia kasi yung ganun eh. Basta sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi ko masyado narinig sinabi niya kung anong union yun eh. Ngayon yung kanyang pangalawang tanong, yun daw ba, tawag doon? Ano ba raw yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yun ba ang sabi mo, kapatid? Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yun ba ang tanong niya? Yung kasalanan sa Espiritu Santo? Eh di yung paggawa o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Agaya nung ginawa ng mga Hudyo. Si Kristo, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, ano? Ang katulong-tulong nung nagkatawang taong Jesus, na si Kristo, yung Espiritu Santo ng Diyos, nagpapagaling siya. Sabi ng mga Hudyo, kaya ka nakakapagpagaling dahil sa demonyo, kay Beelzebub. Si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo yun eh. Biro mo, para nilang pinapasama ang Espiritu Santo. Kaya nakakapagpagaling si Jesus Christ dahil sa Espiritu Santo. Nasa kanya, kasama niya, Diyos. Tapos pinaratang na yun daw si Beelzebub. Ayun, kasalanan yun, salita na yun. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Yung bang parang pinasasama mo yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ang kasalanan sa Espiritu Santo. Pero meron pang iba, hindi lang natin kayang matapos. Marami kasi yun eh. Meron sa Bibliang mga 6 na kasalanan sa Espiritu Santo. 6. Sa susunod, malalaan mo rin yung kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa ano? Sa mga namayapa po yung kanilang mga remains na sila po ay nasa alabok pa. So paano po yung sinabi ni Kristo na yung sa kanyang yung Lazarus and the rich man? Sino? Lazarus po at saka yung mayaman. Oo. Na doon sa bosoms of Abraham at saka doon po sa Hades. Saka yung pong sinabi niya doon sa nasa kanang kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Yung kasi po ang saan po ngayon yung kanilang mga espiritu. Sino ang tinatanong niyo yung kasi po yung kasamahin kita sa paraiso, sabi niya? Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. O paano po naman yung mga yung doon po sa pangaral ni Kristo yung mayaman at saka yung pulubi. Na namayapa sila, natagpuan yung sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus, kino-comfort naman ni amang Abraham. Tapos yung pa pong yung nasa kanan niya. Ang sabi naman kasi ron niyo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan ito akala nung iba ng kapatid, diretso na pumunta sa paraiso yung ang tawag nila doon si Dimas Si Dimas. Tawag nila ron si Dimas dire-diretso na raw sa paradise, ano? Mali yun, kapatid, mali. Alam mo ba't mali? Si Jesus Christ hindi naman nagpunta agad sa paradise Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Tapos, nabuhay siya after 3 days and 3 nights. Pagkatapos, 40 days and 40 nights pa siyang nakisama sa mga apostol. Kung si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Kristo rito. Di ba gano'n? Yung salita doon, will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4:16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit Na may isang sigaw
may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli. Ngayon, ang tanong mo pa isa, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw sa paradise. Hindi pa ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Hindi una-una. Sa 11 ng Hebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit sabay-sabay. Pati yung mga naunang namatay hanggang ngayon hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo diyan sa Hebreo pa rin. Sa pananampalataya ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos na una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga wala pa rin eh. Oh. Ngayon, paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng Katoliko si Tibes, asan yun? Sabi sa Biblia, dinala siya sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo kapatid, ito'y isang bagay na symbolic, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Sino ba naman si Abraham? Bakit dun sa sinapupunan? Si Abraham patay pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ba't ganon? Kasi simboliko yun na ganon ang mangyayari sa tao. Na si Abraham symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas, si Abraham Siya ang ama ng pananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung dinala sa sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in regarding human beings na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory. Pero yon sinasakop na nun ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Kasi po nakiusap pa yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si Lazaro pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Na kung baka babalik siya, baka sakaling maniwala. Baka sakaling maniwala. Ano naman ang sagot ng amang Abraham? Anak, nandun kasi Moises at nandun din ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Moises at saka sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time na tinutukoy, Ang mga Abraham, meron pa po akong 5 kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham. Nandun kasi Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo yun. Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag hindi sila nakinig kay Moises sa mga propeta, kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung kukunin mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Di ba? Kasi panahon pa ni Moises, basahin natin.
At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Tatapos sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tama. Ang time element yan sa panahon pa ni Moises at mga propeta, hindi yung Christian era, no? Eh ngayon, kung ililiteral mo lahat yung mababasa mo dyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Eh kasi lalabas yung patay may malay. Nakikipag-usap pa. Eh sabi sa Biblia, wala nang malay patay. 9 Gs. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Di pagka ang tao pala patay, walang malay. Lumalabas doon, may malay eh. Di ba? It will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi gano'n ang pagkilala sa Biblia. Yan ang pangungusap ni Kristo kung minsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Ganon may mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iaano nating literal as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia. Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang mala yung mga sumakabilang buhay na. Yun ang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron, may mapupunta ron sa kabila. At meron din namang mga tao na sinasabing yung kanyang pagkatwiranan kay humihingi sila ng awa. Pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Si Kristo ay nabuhay na sa patay, ayaw pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siya paniwalaan. Nagkatotoo yung sinabi niya. Kung nasa Biblia po ba yung paghahamon ng pakikipagtalastasan sa isang tao? Oo, nasa Biblia. Kung gusto mong patunayan yung totoo, hahamunin mo siya sa totoo, hindi masama yun. Kung ang gusto mo, totoo. Pero halimbawa, naghahamon ka away o kaya gusto mo gulo, masama yun. Pero hinahamon mo ang isang tao na, alam mo, yung ginawa ni Pablo, hinahamon niya yung mga Hudyo at saka mga Grego eh. Basahin uli natin yung 9:29 ng Gawa, kapatid na Mel. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Datapwat pinagpipilitan nilang siya. Nagsalita dyan, kapatid na Mel, siya ay kay nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Alam mo ang ginamit na salita dyan? Sa Greek, ilagay mo sa Greek yung ginamit, sudsaiteo. Anong kahulugan nun, Brad Mel? Ang kahulugan po, kapatid na Eli, to investigate jointly. That is, discuss, controvert, cavil, dispute, inquire, question, with reason together. Hinamon niya yung mga Hudyo na mag-usap tayo, hinamon niya, mag-controvert tayo, mag-diskusyon tayo. Ayan, pag-usapan natin to dispute. Ayun, hindi masama sa Biblia yung kapatid. Pag ang hamon mo para gusto mong malaman ng totoo, okay lang yun. Ang masama lang yung patayan. Yun ang ayaw namin. Dahil ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Ama, ang sabi ng mga apostol, ang mga Kristiyano, sa 6:12 ng Efeso, ganito. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan,
laban sa mga namamahala ng kadilibang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan, ang pakikipaglabang Kristiyano, hindi buntalan, hindi bugbugan, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan, sa mga espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Yon ang nilalabanan ng mga Kristiyano. Pero buntalan, hindi kami lumalaban ng buntalan o ng bugbugan, kapatid. At ang ko po tungkol po doon sa subject naming philosophy. Bakit po halos lahat po dun sa philosopher mga hindi naniniwala sa Diyos. At may nagsabi pa pong ang Diyos daw parang nakalakihan na natin. Alam mo, sa ang filosofiya sa tunay niyang kahulugan, yan ay pag-aaral ng reasons. Reasons, no? At pagka ang isang tao ay nagtatawag na siya philosopher o kaya master of philosophy, tapos hindi naniniwala sa Diyos, hindi philosophy pinag-aralan ng kagaguhan yun. Gago yun. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, eto po, ang philosophy as it is defined, in the dictionary, it must be based on reason. Reason. Ngayon, kung totoo na naniniwala sila sa reason, what is the reason why flowers appear in different colors? There is a reason, that is a scientific reason behind that. Bakit ang mga bulaklak iba-iba ang kulay? Kasi po, ang mga bubuyog, ang mga paru-paro, ang mga insekto, na-attract sa iba-ibang kulay. Nag-a-attract yon para sila'y dapuan ng insekto. At pag dumapo ang insekto, yung pollen na nandoon sa bulaklak, maililipat doon sa ibang bulaklak para magkaroon ng pollination na tinatawag. Para magkaroon ng reproduction ang plant. Ayon. There is a reason behind the colors of flowers. Sabi nga si Rizal, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno, la gloria de Dios, sabi niya. Meron ho kasing kahulugan lahat ng bagay, may reason. Bakit kaya ang ating kilay pag ganon? Nakakita na ho kayo ng kilay pag ganon? Nakakita na? Wala pag ganon. Alam niyo kung bakit? Pinag-aralan ko. Ang tao pinapawisan. Pag wala pong kilay, magdidiri-diretso yung pawis mo dito. Diba? Mahapdi sa mata. Para iiwas yung pawis na manggagaling sa noo. Para iiwas sa mata, may kilay ang tao pag ganon. Itutulo yun pag ganon. O kaya kung dito naman yung pawis, dumiretso man, wala naman sa mata yun, didiretso rito. Bakit ang ating tenga pa ganyan, hindi pa ganon? Kasi ang pakikinggan mo, kapwa mo tao. Kapwa mo tao, kaharap mo ang pakikinggan mo. Hindi naman yung ang pakikinggan mo, yung dating ng ulan na galing sa taas. At pag nagkagano, lahat ng tao lulugain. Di ba? Di ba? Ano ibig sabihin? Pati yung istruktura ng ating katawan, may rason sa likod noon. Sa behind everything that God have created, there is reason behind it. May rason, may reason sa kabila ng lahat. Ngayon, paano ka magsasabing ikaw ay nag-aaral ng tunay na filosofiya kung hindi ka maniniwalang may Diyos? Anong reason? Bakit nandito lahat ng bagay? Bakit may tao? Anong reason? Bakit ka napunta sa lupa? Sino naglagay sa'yo rito? Sino yung nakakaintindi ng pangangailangan mo? Bakit lahat ng kailangan mo nandito na rin? Wala sa buwan.
Diba? Alam mo, may talata sa Biblia, sa lupa nang gagaling ang lahat ng kailangan ng tao eh. Assignment mo yun, ha? Kailangan bago tayo dumati sa Pampanga, alam mo na eh. Ha? Lahat ng bagay nandito sa lupa eh. Dito mo kukunin eh. Andito, wala sa buwan. Wala sa buwan. Para mabuhay ka, pupunta ka sa Mars, kukuha ka rin ng pagkain, no? Nandito lahat. O, sino kaya yung nakakaintindi ng reasons? Sino yung gumawa nun? Na kailangan mo ang vitamin C, naglagay siya ng vitamin C. Saan? Sa kamatis, sa orange, ha? Sa papaya. Merong ayaw kumain ng orange, maasim daw. Papaya, hindi naman maasim, pero very rich in vitamin C. Naglagay siya sa bayabas. Kasi kailangan ng taong vitamin C. Lalo na pagka tag-ginaw, kailangan ng vitamin C para wag kasipunin. Sino naghanda nun kung walang Diyos? O, kaya kung meron kang reason, dapat may Diyos. That is the main reason behind every wisdom. There is a Creator. Meron Diyos. Di pwedeng wala. Dahil kung walang Diyos, mawawala lahat ng reason. Mawawala lahat. Ewan, di ko lang kayang ipaliwanag sa iyo lahat ngayon, kapatid. Ubusin natin ng oras. Pero, umpisahan mo sa umpisa, nagtanim ka ng palay. Yung palay nung anihin mo, kakainin mo ba palay? Hindi eh. Kikis-kisin mo na yon. Magkakaroon ng ipa, magkakaroon ng darak, magkakaroon ng mata-mata. O para kanino yung darak? Sa baboy. Tama? Para saan yung ipa? Panggatong. O? Para kanino ngayon yung mata-mata? Sa baboy. Sa manok, patuka sa manok. Yung bigas para kanino? Para sa'yo. Pero yung tinanim mong palay na nakuhanan mo ng darak, nung lumaki na yung baboy, para kanino naman yung baboy? Sa tao rin. Di ba? Lahat ikaw ang end beneficiary. Ang lahat ng ginawa ng Diyos, you are the end beneficiary. Ikaw ang nakikinabang ng lahat ng narito sa lupa. Ikaw naman. Sino naman ang makikinabang sa'yo? Na itanong mo na? Ikaw ba tatanda na lang para lamunin ng lupa at mauurin? Ganun na lang ba? Walang rason doon, walang pangit yun. Hindi ganun ang dapat maging katapusan ng buhay ng tao. Kaya sa lahat ng bagay na ito, ang ultimo na dahilan, may isang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay para sa atin. Hindi pwedeng wala. Ito. May anak po kasi ako. Hindi ko pa po siya pinabibinyagan. Maraming po nagagalit sa akin, lalo na po yung aking mga biyanan. At syempre, yung pong aking mga magulang. Minsan nga po, pinagtatalunan pa namin mag-asawa na bakit hindi pa namin pinabibinyagan yung anak namin, malaki na. 3 years old na po kasi siya. Nagkakasala po ba ako? Magkakasala ka pag pinabinyagan mo yun. Unang-una, babalikan ko yung salita ng Diyos, ano ba ang kasalanan? 3:4 ng unang Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayan. Ang kasalanan, pagsalangsang sa utos. Ngayon, sino ba ang inuutusang magbinyag at pabinyag? Sabi dun sa 2:38 ng Gawa, ganito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yan. Magsisi kayo, magbautismo o magbinyag. Ang pinagpapabautismo, yung nagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, meron na siyang kaisipan, meron na siyang pananampalataya, nagsisisi siya. Yung bata ba? Pwede ba yung binyagan at magsisi? Pakinggan mo sa 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ayun, ang bata, walang karanasan sa katwiran. Ba't mo bibinyagan? Hindi nga makakasampalataya yun eh. Ang isa sa requisite ng binyag, yung sumasampalataya. Pakinggan mo, sa Gawa 8. At sa pagpapatuloy sa daan,
ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Ayan. Andito na ang tubig, sabi nung bating. Ano nakakahadlang para ako'y mabautismuhan? Ang sagot ni Felipe, isa lang. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung bata makakasampalataya. Wala ngang malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binautismohan si Kristo at mga apostol. Brother Eli, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa Katoliko? Ay, wala naman epekto yun eh. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata eh. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, ganun yung bata, no? Yung amen, salitang Ebreo yun. Ang kahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Yung sakristan. Kaya kung 10 beses nagbautismo pare, 10 beses sahod naman ang sahod yung sakristan doon. Kaya walang binyag yung bata. Hindi totoo. Maraming pong salamat, brother. Salamat. Ang tanong ko po yun po kasing punong kahoy ng buhay, niliwanag po sa Apokalipsis na iyon ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi po si Kristo yon, kapatid. Mali ang pagkakaturo sa inyo na yung punong kahoy ng buhay sa paraiso ay si Kristo. Alam nyo, ganito, basahin natin yung punong kahoy. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Sino ba yung Kordero, kapatid na Luz? Si Kristo po ang Kordero. Asan yung Kordero? Sa may luklukan ng Diyos, tama? Tama po. O di, iba siya dun sa punong kahoy ng buhay? Iba po. Ulitin mo nga uli yung 22:2 hanggang 3 hanggang 4. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay sa kanilang mga noo. O, di iba Kordero kaysa doon sa punong kahoy ng buhay, kapatid na Luz. Iba po talaga yon. Yan. Kaya iba yung punong kahoy ng buhay doon sa paraiso, iba yung punong kahoy ng buhay kaysa doon sa Kordero, magkaiba yon. Makikita nga nila mukha ng Kordero At yung Kordero ay nandun sa may luklukan ng Diyos yun. Yung punong kahoy naman ng buhay, nasa may dako pa roon ng ilog, ang sabi. Di ba, kapatid na Luz? Ano yung nabasa natin? Opo, ganun nga po. Ngayon, pagdating po ng kasaysayan ng tao, nagpakilala ang Diyos ng ibang mga kahulugan ng punong kahoy ng buhay. Halimbawa, yung nasa 15:4 ng Kawikaan. Ang bilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Ano? Pagka ang dila magaling, punong kahoy ng buhay yun. So, nasa tao yan. Hindi po si Kristo yan, kapatid. Kasi yan dila ng tao. Kasi ang sabi, ang kalikuan niya on kasiraan ng diwa. Hindi naman ganun ang wika ang dila ni Kristo na
may kalikuan eh. Walang nasumpungan daya sa kanyang bibig. Pero pag ang tao ay may magaling na dila, punong kahoy ng buhay yon, yung dila na yon. Ang marami pong kahulugan ng punong kahoy ng buhay sa Biblia. Ang mga ngaral pwede rin pong tawaging punong kahoy ng buhay. Kasi ang mga ngaral inihalimbawa sa isang punong kahoy. Sa kanilang bunga, yung makikilala sila. 7:16 ng Mateo. Kaya marami pong kahulugan ang mga salitang punong kahoy ng buhay sa Biblia. Pwedeng mga hulugan niya ng isang tao na may bilang magaling. Pwede rin mga hulugan niya ng isang literal na puno kagaya dun sa Eden. At pwede rin mga hulugan niya ng isang espiritual na puno kagaya nung nasa Apokalipsis. Yan po ang sinasabi ng Biblia na dapat nating intindihin kapag. May kaibigan po akong tumboy na nagmamahalan po sila at nagsama sila, mga 10 years na yon. Nagsama sila. Ano bang ipayo po nyo sa akin? At nagtatanong po sila ng ganun sa akin na may payo. Mahirap na po pakialaman kung ano ang mailigtas po pa sila. May babasahin po ako. Opo. Kasi gusto ko sumagot Biblia. Ayaw. Masakit kasi sagot eh. Kasi, Biblia. Kaya tingnan ninyo, babasahin ko. May kaligtasan po pa sila. Makaligtasan. I have to be honest with you. Yeah. I have to be compassionate to the third sex. Yung mga bading, mga tomboy, mga silahis. Third sex daw yan. Ewan ko kung meron pang fourth o meron pang fifth. Ang alam ko may hepatitis A, B, C. Pero yung mga tomboy, lahat ng tao po nilikha ng Diyos eh. We have to accept the fact that every existing being now is created by God. Lahat tayo, Diyos ang gumawa sa atin. Pati nga bulag, pati lumpo, pati kung sino-sino. Basahin muna natin. Sa Exodo, ganito po sinasabi sa Kapitulo 4. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Let us put that in English. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Is it not the Lord who made everybody? According to this verse, even the blind, the mentally incapacitated, the physically incapacitated people, they are all creations of God, showing us how versatile the God of the heavens is. He can make anything or create anything that He wanted to create. But there is wisdom that must be understood in the diversities of creation. Why is it that I am white? Or sometimes I am brown? Because I am Malay. Ang Pilipino galing sa Malayan race. Now, why are those people who are black? They are very black. Actually, they will not open their mouth. You cannot see their shining teeth. You cannot notice them in the dark. You have to have strong illuminations for them to be noticed if they are so much black. There are those people who really are black, the darkest of the black. There are those who are brown, a little bit white. There are those who are white. There are those who are yellow. One friend sometime asked me, if God is justice, why did He not create us all equal and the same? My answer is this. Can you imagine a world of people who have the same sizes of nose? The same size. No Filipino, because we Filipinos are pango. Our nose are flat. Flat nose. Filipinos are flat nose. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Di ba ganun ang Pilipino? Pango. Pero there are those people who have so pointed noses. Maganda kung tignan. They are very good looking people.
Now, can you imagine if God created all of us with the same size of nose, with the same eyes, with the same lips, with the same color, with the same height? What will be the result? We are all looks alike. Is that the result? You will look like me and I will look like yours. You will look like your father and you will look like your sister. Everybody looks alike. What will happen? If there is a thief being apprehended by a policeman, and it so happened that the thief mingled with other people, the police will be lost. It is not the thief that will be lost, the police will be lost. Why? Because if he saw a mirror, then he had seen the thief in himself. Will not that be the result? Di ba? Pagka pare-pareho tayo, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng ipin, pare-pareho ng taas, pare-pareho ng lahat, pare-pareho, pare-pareho, magkakamukha tayo. Pag may nagnakaw, hinabol ng pulis, napakagitna doon sa maraming kamukha din niya, sino kaya rito yung magnanakaw? Nung maharap yung pulis sa salamin, ikaw ang magnanakaw, sabi niya sa sarili niya. Siya yun Magulo mundo. There will be chaos on earth if we are all created in everything equal. We must not ever think of God creating all of us equal. Equal in size, equal in body, equal in everything. There will be chaos in society. For example, I have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. We are all equal in every aspect of life. Now, you are an engineer. I will tell you, build my house and I will pay you. The engineer will say, who are you? Why are you going to command me to build your house? Build your own house. No, I'm paying you. I have also 3 billion dirhams. I do not need your dirhams. Oh, my toilet, the bowl of my toilet is already barado. Clogged. Oh, fix that for me. Why? Oh, I pay you. I do not need your money. We have the same money. What will compel me to fix your clogged toilet bowl? What? Because I don't have money. I need your money, you need my services, so we can live smoothly. That is God's way of making an orderly society. If we are all rich, and if we are all learned, who will tell you to do what you are going to do? You yourself will be boastful because I'm also an engineer. You're also an engineer. I'm a lawyer. You're also a lawyer. You are a doctor. I'm also a doctor. You are a professor. I'm also a professor. We are all equal. Oh. Who will you teach? You are a professor. We're all equal. There will be great chaos in society. I'm laying the foundation of my answer. The question is, yung tomboy. Ngayon, ganito po. Pagdating po sa tao, may kanya-kanya tayong emosyon, ugali, gusto. At meron kanya-kanyang sexes. Di ba? Gender. Ngayon, yun pong tomboy at saka yung bakla, merong ano yan there is a war inside him. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tingnan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko? Lalaki rin, sabi niya. Ano ba ako? Ang sabi, binabai ka, sabi niya. Pusong babae. Ako naman, babae naman ako. Maganda nga shape ng katawan ko. 36, 24, 36. Ba't ang gusto ko babae rin? Oh, ano ka? Pusong lalaki. Ba't ganun? Oh. Bakit ganun? Do we have to accept the reality that in this earth, may tomboy at saka may bading? Tatanggapin mo ba natin yun? May tanggapin mo, totoo yun Pag totoo nakikita mo, wag mo nang tutulan. Andiyan na talaga, may bakla, may bading, may tomboy, may silahis. Meron ba? Wala.
O di, totoo yan. Tatanggihan pa ba natin? Huwag na. Ang tanungin na lang natin, Diyos, ito bang mga tao ito, maliligtas ba to? Yun ang tatanong. Bakit ba nagkaroon nito? Yan. Umpinahan muna natin. Yan po ang why is it that magkaroon ng tao? Where did they come from? Sila ba ay aksidente? O kaya sila ba ay bunga ng nahawa? Gaya nung sabi ng isa, hindi naman ikaw dating bakla yan, nahawa lang yan. Hindi nakakahawa yun, ano? Hindi nakakahawa, hindi totoong nakakahawa yun. Marami na akong nakausap. Leader ako ng relihiyon eh. Sa relihiyon, pag leader ka, sa'yo pumupunta lahat ng tao, lahat ng problema sa'yo tinatanong. Matutuklasan mo lahat ng iniquities at saka mga infirmities ng tao pag leader ka sa relihiyon. Sa dami ng nakausap ko, I have come into that conclusion na hindi nakakahawa yan. Hindi. Hindi naman yan sakit. Ito ngayon, puntahan po natin ang Biblia. Saan po nag-umpisa yan? Ito po. Roma 1:21. Basa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Isa-isahin ko po ngayon sa inyo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nangagmamarunong naging mga mangmang, sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Meron bang ganun? Naku, may sinasamba sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Tapos, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. Ay gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae, nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa, na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan ang galing yun? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng ganyang problema ang society.
Naging anak tayo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men and four-footed beasts and those that crawl on the ground. Ayan ang mga sinasamba ng mga tao. Kinalimutan nila yung Diyos. So, God has given them into uncleanness. Gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the lust one toward another, men with men, working that which is unseemly. See? Ang dahilan po niyan, kapatid, yung hindi pagkilala sa Diyos. Ngayon, nandyan na yan. Let us accept the fact na meron na po ngayong babae na mas gusto niya yung kapwa niya babae. At meron na ring lalaki, ayaw na sa babae, gusto niya naman yung kapwa niya lalaki. Pero ang tanong, may pag-asa bang maligtas po yan? Alam mo ba, mapapalitan mo pa ba yun? Yun na nga talaga ang pagkatao niya. Lalaki ang kanyang katawan, ang puso niya ay babae. Siyempre, sino magugustuhan niya? Lalaki din. Babae kanyang katawan, pero ang puso niya ay lalaki, sino magugustuhan niya? Babae rin. Pero, kinukonsinti ba ng Diyos yun? Does God agree na lalaki sa lalaki at babae sa babae? Does God agree with that? Definitely not. Ayaw po ng Diyos nun. Pero, may pag-asa bang maligtas yung ganon? Basahin po natin ang 1 Corinthians 6 at 9 hanggang 11. Pakinggan niyo po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. May pag-asa naman palang maligtas May pag-asa maligtas. Pagka nagbagong buhay, kahit na halimbawa, hindi mo mabago talaga, tumatalsik talaga yung balakang mo, di ba? O kaya tumatalsik talaga yung kamay mo. O ikaw naman ay babaeng kung lumakad ay machong-macho, hindi mo na mababago yun, natural na sa iyo yun di ba? Pero meron ka pa rin pag-asang maligtas, kapatid. Paano? Sabi ni San Pablo, hindi nyo ba alam, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, may pag-asa pong maligtas. Bakla, tomboy, silahis, kahit sino pwedeng maligtas. Huwag lang tayong gagawa ng labag sa utos. So you can be saved. Under those situations, pwede ka rin maligtas. Ganun po. Yung sinasabi nyo naman, payuhan natin na hindi pinapayagan kasi ng Diyos yung same-sex marriage. Pero may paraan para maligtas. Sumunod tayo sa batas. Huwag tayong gagawa ng masama. Maliligtas din tayo kahit ano pa kalagayan natin sa buhay. Heaven is open for everybody who acknowledge God and serve Him according to His will. That is biblical. Nung likhain ng Diyos si Adan, ay isinunod niya si Eva. At nung akmang magsasama na ito, ay sinabi ng dalawa na iiwan na ni Adan ang kanyang ama't ina. Marahil po dalawang katanungan, ito po yung una kong tanong. Sino po ang pinagpaalaman ni Adan na sinabi niyang kanyang ama't ina? Sino po sila?
Alam mo kapatid, mag-iingat ka sa pagbabasa. Bibigyan kita ng Biblia, pero ingat mo ang pagbabasa. Huwag mo lalagyan ng sarili mong isip yung Biblia. Hindi si Adan ang may sabi na iiwan ang kanyang ama't ina. Ang may sabi nun si Moises. Siya ang sumulat ng Henesis. Basahin natin ang Henesis 2:20. Pakinggan mo, tuloy-tuloy. At pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at makikipisan sa kaniyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayan. Ang may sabi na nun si Moises. Yung 23, ang may sabi nun ang lalaki si Adan. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, ito'y laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tapos sabi sa 24, kayat. Yung kayat na yon, konklusyon yun ni Moises. Yun ang pakahulugan ni Moises. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan ay si Moises ang pinanggalingan yan. 2:24, hindi si Adan. Ngayon, ang tanong mo, sino yung pinagpaalaman ni Adan? Wala, hindi nagpapaalam si Adan kahit kanino. Binigyan siya ng Diyos ng asawa. Pinatulog siya ng Diyos, pagkatapos makatulog, kinuha yung tadyang, tapos nung magawa na yung babae, binigay sa kanya. So, hindi siya dapat magpaalam kahit kanino. Diyos mismo ang nagbigay sa kanya eh. Yun ang dapat maintindihan doon. At yung sinasabi sa 24, iiwan ng lalaki ang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman, hula yan, hula na yan. Hindi na si Adan ang tinutukoy yan, hula yan, magaganap yan sa hinaharap. Pakinggan mo sa Efeso 5:30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayon, yung palang sinabi na yun ni Moises sa Henesis 2:24, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, hindi naman si Adan ang tinutukoy doon dahil si unang-una, si Adan walang ama't ina. Ang tinutukoy dyan, pinaliwanag ni Pablo sa Bagong Tipan. Ang sabi niya dun sa 30, sapagkat tayo ang wika, mga sangkap ng katawan ni Kristo. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Dadapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So, yung nasa 2:24, hiwaga yun. At yun ay hula sa magiging relasyon ni Kristo at ng iglesia. Ang iglesia ang magiging katawan ni Kristo pagdating ng araw. Yun ang ibig sabihin yan, kapatid. Henesis pa rin. Nang unang katanungan ko nga po, si Adan at si Eva. At pangalawang katanungan ko po ay ganito. Sapagkat sa yung paglikha kay Adan ay nasa, kung hindi po ako magkamali, sa 2:27 po, ano po? Ay 2:7 po ng Henesis. At doon po sa itatanong ko, doon po sa 1:26 hanggang 27 po ng Henesis. Ang magiging katanungan ko po doon, sino po yung unang nilalang ng Diyos bago kay Adan? Ganito yan. Yung nasa 1:26,
nakasulat doon yung panukala at yung katuparan. Yung plano at saka yung katuparan. Sabi kasi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa ibon sa impapawid, etc. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan ayon sa kanyang wangis. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Tapos kung itutuloy mo pa yan hanggang 31, eto ngayon sa 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ng ika-6 na araw. Sa 2:1, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga yaon. Sa 2, ng ika-7 araw, nayari ng Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga sa ika-7 araw sa madlang gawa na kanyang ginawa. So sa 2:2, tapos na ang paglalang. Lahat nalalang na. Pati si Eva nalalang na. Ngayon, pagdating sa 7, inuulit ni Moises yung pagsasalaysay sa paglalang. Na inuulit niya kung paano nilalang si Adan. Sinabi niya, kumuha ang Diyos ng alabok ng lupa, hiningahan ng butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwang buhay. Si Adan pa rin yan, hindi nagbabago. Ipinaliliwanag lang ng detalye. Parang ganito, ano? Halimbawa, nagpaksiw ako, sabi mo, nagpaksiw ako. O di nagpaksiw ka. Tapos na yung pagpaksiw, nakain na nga eh. Pero nung halimbawa, gusto mong i-detalye, ako nagpaksiw, pumunta ako sa palengke, bumili ko ng baboy, ng pata, tapos aking ipinirito. Pagkatapos ko ipirito, pinaksiw na pata ko, ganito ginawa ko. Kumuha ako ng atay, kumuha ako ng suka, kumuha ako ng bawang, kumuha ako ng paminta, laurel, tapos ayon, iginisa ko, may sibuyas, may bawang, ayon, pinaksiw ko. Ayon, inisa-isa mo ngayon. Pero nasabi mo nang nagpaksiw ka, pero hindi mo inisa-isa, inulit mo lang para maintindihan ng mga tao. Anong ibig kong sabihin? Doon sa 1:26, si Adan at si Eva yung tinukoy doon. Ngayon sa 2:7, si Adan pa rin yun. Huwag mong iisipin, kapatid, na 2 beses gumawa ang Diyos ng tao. Si Adan lang yon, wala nang iba. Pakinggan mo sa 1 Korinto 15:45. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ayun, ang unang taong si Adam naging kaluluwang buhay. Hindi ba yun ang nasa 2:7? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino yung kaluluwang buhay na yon? Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. So ang unang tao, wala nang nauna pa sa kanya, si Adan yon. Yun ang sagot ng Biblia. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.